Dito kayo urong. Urong kayo dito. Para, kasi pag lumakas boses ko, maano yung sa kabila, no? Lakas boses ko. Sige, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa oras na to. Dalangin namin muli na muli kaming mapuno ng karunungan, Lord, at tumimo sa aming mga puso't isipan ng lahat ng mga salitang manggagaling sa iyong bibig, maging kagamit-gamit ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa oras na to, Lord God. Gabayan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming puso't isipan at punuin, Panginoon, ang karunungan mula sa iyo. Purihin ka, luwalatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, nung nakaraan, ang lesson natin is about ano yung, sino nakakatanda nung nakaraang lesson? Malamang, family pa rin naman to eh. Seven pillars. Yan. So, huwag natin kakalimutan yung 7 pillars. So, ngayon naman, bibigyan din natin, makinig, bibigyan din natin yung pagiging ama. So, the blessing of fatherhood. Yan. So, sabi diyan sa Matthew 5:48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Mahirap gawin to bilang isang tao. Pero, ang sabi ng Lord, subukan natin, itry natin. Wala namang mawawala eh, di ba? So, magsisimula ako sa katagang, ang pagiging ama daw ay hindi lang title. Tandaan natin sa mga kabataan. Ito daw po ay calling, pagkatawag. Maraming kasing maraming mga ama na hindi naman talaga naging tunay na ama. Tama? So, ibig sabihin, hindi lang siya title. Calling yan. Pero lahat ng ama ay nagsisimula bilang kabataan na naghahanda. So, ibig sabihin, kayo mga kabataan, dapat pinaghahandaan nyo na yan. No? Hindi mo kailangan maghintay ng maging ama bago ka matutong mamuno. Alam naman natin sa sarili natin na kapag ikaw ay naging ama, dapat leader ka. Okay? So, hindi daw dapat hintayin mong maging ama ka bago ka maging leader. So, ang pagiging leader daw ay nagsisimula ngayon. Okay? So, simulan natin. Next. So, father marks our identity. No? So, ibig sabihin, binibigyan tayo ng identity ng ating ama. No, sabi diyan sa ikalawang Pedro, basahin natin, sa pamamagitan nito ay pinagkaloob sa atin ang mga dakila at mahalagang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito, kayo ay makabahagi sa likas na makadiyos, yamang nakatakas na kayo sa kabulukang nasa mundo dahil sa pita ng laman. Tulad nung ni Jerome, no, sabi nila kapag naging ama ka na raw, makakatakas ka na doon sa doon sa pita ng laman. Kailangan, sabi nga natin, di ba? Pero hindi naman yan masasabi natin na may mga secular na tatay na tando doon pa rin sa ganong klase ng estado. Di ba? Nandiyan dyan yung nambababae pa rin, nagloloko pa rin. So, hindi naman siya. Pero ibig sabihin, kailangan guided tayo ng Diyos, guided tayo ng Holy Spirit. Okay? So, ano ba ang kahalagahan ng ama? So, unang tanong, ano ang pinaka-naaalala mong katangian ng tatay mo o isang ama sa buhay mo? Sige nga. Ano yung pinaka-naaalala mong katangian ng tatay mo? Oh, katangian. Ano ba yung katangian ng tatay mo na sa tingin mo na hindi mo makakalimutan? Sige, nagtatawag lang ako. Hindi naman lahat kasi para mabilis tayo kasi inubos na yung oras eh. Sige. Sino gusto sumagot? Carl, ano sa tingin mo yung katangian ng tatay mo na sa tingin mo tatatak to sa isip ko? Ito yung katangian ng tatay ko na gusto kong gayahin, o ito yung katangian ng tatay ko na ayaw kong gayahin, or kung ano man yun. Ano daw? Magaya.
Yeah. Sino pa? Yuri. Madiskarte. Kahit ayos sa sisira. Okay. Ako, isa sa katangian ng tatay ng papa ko is yung magaling siyang makisama. No? Ibig sabihin, hindi, tawag nito, kaya niyang makisama, kaya niyang makibagay. Kung sino yung kaharap niya, kaya niyang pakisamahan yun, kaya niyang sakyan, kaya niyang ma-adapt, kaya niyang i-adapt yung sarili niya kung sino yung kasama niya, kung sino yung, pero, hindi siya yung nakikisama. Okay, so ano yan, proven yan. So yun yung katangian ng tatay ko na talagang gusto kong magaya at talagang pinapractice ko yun hanggang ngayon. Okay? Babasa. Okay, ano ba ang papel ng isang ama sa pagbuo ng identity ng kanyang pamilya, lalo tigit sa kanyang mga anak? Pansinin natin. Sabi sa panahon ngayon, hindi na napapractice o malayo na yung original design ng Lord sa pagiging tatay. Marami tayong kilala na hindi na talaga nagiging yung ano ba yung design ng isang ama. So pag-uusapan natin 'yon. So, kung papansinin natin, maraming mga ama na hindi na talaga malayo na talaga. Paano ko nasabi? Nagkakaroon na sila ng baliktad na situation. Yung nanay ang nagtatrabaho, yung tatay ang nasa loob ng bahay. Hindi yun yung original design eh. Di ba? Pero sabi ko nga nung mga nakaraan, tinanggap na ng lipunan yon. Di base sa pag-uusap ninyong dalawa. Pero dapat, yung authority nandoon pa rin sa ama. Okay? So, ibig sabihin, may pagbabago ng konti. No? Hindi na talaga siya ganun. Yung original design niya. Okay? So, dapat kilala ng ama ang boses ng kanyang ama. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa ako, dapat kilala ko ang boses ng Diyos. Ganon din yung mga anak, dapat kilala nila yung boses ng kanilang ama. Okay? Ano ibig sabihin yan? Sa 1:10:27-30, basahin ko. Ito yung pinaka-highlight. Nakikinig sa tinig ko ang aking mga tropa. Kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. So, ibig sabihin, kahit wala yung kayo ng mga anak, kahit na wala kayo doon, wala yung tatay ninyo, at merong sinabi sa inyo, dapat aalingaw-ngaw yun sa utak nyo eh. Ay, sinabi ng tatay ko to eh. Sinabi ng nanay ko to. So, dapat aalingaw-ngaw yun, i-echo. So, ibig sabihin, naririnig mo yung tinig ng tatay mo. Okay? Sabi ang Diyos Ama na nakakaalam at nangangalaga. Kilala niya tayo at tinatawag niya tayo sa pangalan. Hindi niya tayo pababayaan. Walang makakaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay. Ulitin ko ha, dapat kilala ninyo ang boses ng inyong ama. Okay? Bukod sa physical na ama, yung ama natin sa langit, dapat alam natin yung boses. Okay? Kapag kilala mo ang tinig ng Diyos, nakatayo ka na may kumpiyansa, na may halaga ka, may layunin, at may patutunguhan. Dire-diretso natin ha. Next. So, naranasan ni Pablo ang malalim na pag-ibig ng Diyos at alam niyang protektado siya. Okay? Ano pa? Sinusuportahan siya at may mission siya sa buhay. Sa secular, ibig sabihin dito sa mundo, dapat ganoon din dapat ang magiging silbi natin bilang isang ama. Okay, dapat maramdaman ng mga anak na protektado siya, sinusuportahan siya, at dapat maramdaman niya yung mission. Ano ba dapat yung mission ko sa buhay? Okay? So kapag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, una,
magkakaroon tayo ng panibagong identity. Ano yung identity na yun? Hindi na tayo magiging, hindi na tayo alipin ng takot. Yung rejection, dapat hindi na tayo makakaramdam nun. Kasi bakit? Ang Diyos kasi, hindi naman ang reject. Okay? Dapat isantabi natin yung rejection. Ano pa? Ano pa? Nawala ako ah. Tapos, napupuno tayo ng confidence, purpose, at assurance sa buhay. Okay? Kapag kilala natin ang tinig ng Diyos at alam natin siya kung sino siya, yun yung magiging dapat na ma-possess natin. Dapat yun ang maging karakter natin. Okay? So, wala nang makakatalo sa anak ng Diyos. O sino rito yung hindi anak ng Diyos? Taas ang kamay. So, lahat tayo anak ng Diyos. So, wala na dapat makakatalo sa atin. Sabi sa Roma 8:31-32, kung ang Diyos ay sa panig sa atin, sino ang laban sa atin? Okay? So, hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak para sa atin. Alam natin yan. Kung ganon niya tayo kamahal, walang bagay na hindi niya kayang ibigay para sa ikabubuti natin. Agree kayo ron? Agree kayo ron. Okay, number 2. Fathers leads spiritually as a priest. Pare. Ibig sabihin dapat, ang lalaki, dapat bilang pare, saan? Sa tahanan. Alam naman natin kung ano trabaho ng pare, di ba? Sino ang hindi alam ang trabaho ng pare? So, alam natin yan kung anong trabaho ng pare. Sabi sa unang Korinto 11:3, chapter 11, verse 3, ngunit nais kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Ang ulo ng babae ay ang lalaki at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Okay, so meron tayong hierarchy, may order. Okay? So, ibig sabihin, si Kristo dapat ang ulo ng lalaki. Binibigyan ng emphasize dito ay yung lalaki. So, ang lalaki ang ulo ng babae. So, sa mga babae, dapat magpapasubmit tayo sa ating mga asawa. Okay? Ano pa? Then, ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Yan. Yun yung kaayusan, no? Iniligay ng Diyos ang lalaki bilang spiritual leader. Kung papansinin natin, sa Bible, mas binibilang ang lalaki kaysa sa mga babae. No? Tulad na lang nung kwento ng pagpapakain nila sa 5,000, kung di ako nagkakamali, doon sa maraming tao na yon. Ano lang ang binilang? Lalaki. Pero may mga babae ron. May mga bata rin na mga babae. So, ang binilang is lalaki. So, binibigyan talaga ng diin ng Lord ang lalaki. Kasi nga, ang lalaki dapat ang nagli-lead sa pamilya. Spiritual leader. So, ang lalaki ang tinawag bilang pari ng kanyang pamilya. Ito, tandaan, hindi babae ang nilagay ni God bilang spiritual authority sa bahay. Ito ay responsibilidad ng lalaki. Okay? Ako na-experience ko yan. Kahit hindi pa ako Kristiyano at wala pa akong asawa. Nung naging Kristiyano ako, una ako naging Kristiyano sa pamilya namin. Wala pa akong asawa. So, ang lumalabas, ako yung spiritual leader. Okay? Ako yung unang naging Kristiyano, ako yung unang naging anak. Ibig sabihin, ako yung pinakapanganay sa pagdating sa Espiritu. So, ibig sabihin, dapat ako yung mag-lead sa kanila. So, marami ko mga pinanghawakan, nang nalangin ako ng nalalangin. So, tinugo naman ng Lord. So, lahat naman ng kapatid ko, mga magulang ko, alam kong Kristiyano na. So, ibig sabihin, nagampanan ko yung pagiging spiritual leader ko. So, ngayon naman, meron akong pamilya, so dapat magampanan ko rin yun bilang isang ama. Ang pagiging spiritual leader. Tandaan natin responsibilidad po ito ng lalaki. Kung kayo, naging unang Kristiyano, so kayo yung spiritual leader sa bahay ninyo. Nakuha? So, sino rito yung unang naging Kristiyano? Sa pamilya. So, kayong dua, Jerome. Hindi. Ikaw una. So, ibig sabihin, ikaw lalaki, ikaw yung spiritual leader.
Sa babae naman, pwede natin i-consider yun kasi siya para lang una eh. Siya ang gagamitin ng Lord. Pero ibig sabihin, kapag ang tatay niya ay naging Christian na, so ibig sabihin ang spiritual leader nila ay malilipat doon sa tatay. Okay, ganun yun ha. Next, spiritual leadership sa loob ng tahanan. Ang lalaki ang namumuno sa panalangin, direksyon at protection. Dapat ganun yun. Siya ang nagbibigay ng gabay, vision at spiritual covering sa pamilya. Okay, hindi kasi ako showy. Pero ibig sabihin, every time na lalabas sila, syempre kailangan mo i-bless. Di ba? Kailangan mo silang ipanalangin. So, huwag natin ibigay ang spiritual authority sa babae. So, dahil, sabi ko nga kanina, responsibilidad ito ng lalaki. Okay? So, araw-araw siya sa Job 1 verse 5, dito makikita natin kung babasahin natin yon. Araw-araw na nag-aalay ng panalangin si Job sa kanyang mga anak. Okay? Ako, proven ko ang panalangin eh. Napaka-powerful. Paano ko nasabi? Wala pa akong asawa, sila pa lang, niluto ko sila sa panalangin. Hindi nila alam, every time na natutulog sila, lalo na yung tatay ko, hinahawakan ko yung paa. Minsan nagigising, yan ang ginagawa mo sa akin. Ni-erosyonan mo ako, no? Kaya ganyan sa akin yun eh. Pero ibig sabihin, pinapanalangin ko sila. So, dapat ganon. So, ngayon, ako sa father, ganon pa rin ang ginagawa ko. Hindi lang ako showy. No? Pinalaki kasi ko ng mga magulang ko na hindi ganon. Kasi dapat, kung gusto mong maging ganon ng mga anak mo, dapat maging ganon ka sa mga anak mo. Okay? Kasi kung ano yung nakikita sila sa inyo, ganon din ang magiging sila. Okay? Next, sabi dyan, kahit hindi ka alam kung may nagawang kasalanan ng mga anak niya, nag-intercede pa rin siya. Okay? So, dapat ganon ang karakter ng isang ama. Consistent at seryoso si Job sa kanyang tungkulin bilang ama. Daily prayer is a must. Okay? So, sa mga lalaki, katulad ni Yuri, siya yung spiritual leader sa kanya, dapat daily, no? Daily prayer. So, dapat araw-araw pinagdarasal ng ama ang bawat membro ng pamilya. Kapag hindi nagdarasal ang tatay, nawawala ng access sa blessing si God, nawawala ng access sa blessing. Ibig sabihin, nagkakaroon ng nade-delay, nabablock. No? Ngayon, si Yuri, example natin si Yuri, siya yung unang Kristiyano, ikaw ang pinaka-umbrella. Ibig sabihin, ang blessing, kumbaga parang ganito. Dahil ikaw yung anak ng Diyos sa pamilya mo, siyempre ang tatawagin, ikaw. Asan ba si Yuri? Alangan naman tawagin niya yung nanay, ang tatay mo, hindi pa sila close. Dahil ikaw ang una, ikaw ang close. Ibig sabihin, Yuri, eto, bigay mo sa pamilya mo. So, ganun yun. So, gagawin natin, kapag tatay ka na, sa'yo yun, ang umbrella, ikaw may hawak. Okay? So, under mo yung pamilya mo. Anak mo, asawa mo. Okay? Next, number 3. Bilis, di ba? Father speak life as a prophet. Sabi dyan sa Ephesians 6:4, at kayo, mga ama, huwag ninyong ibuyo sa galit ang inyong mga anak, kundi palakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. So, yan yung sinasabi sa Efeso. Sabi, prophetic authority ng ama. Ano ba yun? Sa bawat salitang binibitawan ng ama, ay may kapangyarihan. Okay? Sabi nga, di ba, sa mga hindi pa Kristiyano ang mga tatay, nandiyan yung mumurahin ka, pagsasalitaan ka ng mga hindi magaganda. So, nai-impart yon sa puso at isipan ng mga anak. Okay? So, sa pamamagitan ng salita, pwede kang magbigay buhay o makasira. Dalawa lang yun. Pwedeng magbigay buhay or pwedeng makasira. Dalawa lang. Kung ang puso ng lalaki ay puno ng galit o pait, pwedeng sumabog siya sa sama ng loob. Okay, kaya nagkakaroon ng problema yung anak sa ama.
Ang kanyang mga salita ay nagiging palaso na nakakasakit o nakakasira kapag ang tatay ay puno ng galit. Kadalasan naman nangyayari yan kapag wala tayo sa Lord. Pero pag nasa Lord na tayo, meron tayong self-control. Yung love, yung fruit of the Holy Spirit, meron tayo nun. Dapat. No? Pero kung ang kanyang puso ay mapagpakumbaba, mahinahon, at puno ng salita ng Diyos, siya ay magiging bukal ng mga salitang magbibigkis, magpapalakas, at magbibigay buhay. Okay? Next, sabi dito, salita ng Ama dapat nagpapalakas at nagagabay. Ang Ama ay propeta ng tahanan. He always declares the will of God into His family. Meron ba kayong kakilala na isang ama ayaw maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak? Meron? Wala. Ako wala akong kakilalang ganun eh. Kahit nasabihin natin siya na yung pinakasalot sa lipunan, hindi niya pinangarap na yung mga anak niya ay maging katulad niya. Hindi niya talaga pinangarap yun. Kaya lang nagiging ganun kasi parang go with the flow na lang. Dahil nga hindi niya nagagabayan ng maayos, pero ibig sabihin, ayaw niya nun. Okay? So, mahalaga na marunong siyang magsalita ng tama. May karunungan at mula sa puso ng Diyos. At dapat laging nakaugat sa salita ng Diyos. Itanim sa puso at isip ang salita ng Diyos at ibahagi ito sa mga anak araw-araw. Okay, paano yun? Habang nakikwentuhan kayo, habang nakaupo, naglalakad, bago matulog. So may mga yun yung dapat. Okay? Yun yung dapat nating ginagawa. Okay? Sabi sa Deuteronomy 11:18 to 21. Sabi dito, itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at trangkahan. upang kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay nang matagal sa lupain ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Okay. Number 3. Hirap magsalita. Ang impluwensya ng ama sa kinabukasan ng pamilya. Kunin mo nga yung tubigan ko. Ano ba ang impluwensya ng ama sa kinabukasan ng pamilya? Kapag lagi mong sinasabing walang mararating, at ayan, sino rito, be honest, sino rito yung sinabihan ng tatay ng mga salitang parang kasumpa-sumpa. Halimbawa, wala yung mararating. Ano ka, bobo ka. Wala kang mararating, tamad ka. Sino rito? Meron? Meron ba? So yung iba meron. Iba naman, blessing, hindi ganun yung tatay nila. So ibig sabihin lang nun, nagtatakda ka ng limitation sa iyong mga anak. So dapat walang limit. Okay? So pero kapag sinasabi mong gagamitin ka ni Lord, may layunin ka o mga positive na mga salita sa inyong mga anak, mas okay yun. Okay? So ilalagay natin, halimbawa kayo, wala pa kayong mga asawa, hindi pa kayo ama. Paano natin ito i-apply? Halimbawa, si Jerome may disciple, si Yuri may disciple, si Larry may disciple. Dapat, laging positive ang lumalabas sa bibig. Kasi kayo yung pinaka magsisilbing ama nila eh. Okay? Yun yun. Lahat dapat ng binibitawang salita ng ama, even ang kanyang ina, ay may bunga. Dapat maging intentional ang mga ama o ang ina sa pagsasalita ng ng pagpapala, paggabay, pagpapatibay ng loob.
So, ibig sabihin, kung nakakaranas kayo niyan, ganda. Okay? Number 4. Last. Sabi dito, fathers are leaders as a king sa bahay natin. Sabi sa Genesis 1:26 to 27. At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila'y magkakaroon ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, kaya't nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So, ibig sabihin, kung nakita na tayo, ganito rin dapat ang itsura ng Diyos. Okay? Napakasimple nun. So, the fathers as a king, so sabi dito, ang lalaki ay nilikha ng may kapangyarihang mamuno. So, si God ang hari ng lahat. Kaya nga sabi niya, di ba, likhain natin ang tao bilang kalarawan ko. So, ibig sabihin, si God, leader, dapat tayo mga lalaki, leader. Tanggapin natin o hindi, wala tayong magagawa, yun na yun. Period. Okay? Period yun. Dahil dito, sabi niyan, di ba, may royal bloodline ang lalaki. Andok na, girl. May royal bloodline. Ibig sabihin, yung bloodline ng Diyos dumadaloy sa atin. So, dapat leader din tayo. Okay? Tinawag para mamuno. So, ano nga ba ang layunin ng Diyos? So, kung babalikan natin ang kwento ni Adan, sa Garden of Eden, binigyan ng Diyos ang lalaki ng responsibilidad at kapangyarihan para pamunuan lahat. Diba? Siya ngayon nagbigay ng pangalan, nagbigay ng alagaan yun, hindi para abusuin, kundi para alagaan, protektahan at paglingkuran. So, dapat ganun daw dapat ang ama. Okay? Yun daw yun, no? So, responsibilidad ng lalaki bilang isang hari. Ano-ano yun? Sabi sa Genesis 2, verse 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang tao at iniligay sa halamanan ng Eden upang ito'y alagaan at pangalagaan. May malaking papel ang isang lalaki bilang isang hari sa pamilya. So, una, protector. Ulitin ko ha. Una, protector. Tagabantay ng pamilya laban sa anumang panganib, physical man o spiritual. Pangalawa, provider. Ito lang yung kadalasan sumisiksik sa kakote ng mga lalaki. Lalo na pag may asawa at may pamilya na, provider ako. Pero yung protector, nawawala. Pag sinabi kasi natin provider, responsable sa pangangailangan ng pamilya, pagkain, tirahan at iba pa. Pero yung protector, nawawala. Dapat protector ka rin. The same time, provider. Okay? Pangatlo, strength, lakas ng tahanan. Sabi niya, di ba, haligi? Meron bang haligi ampaw? Kapag ang haligi ampaw, wala na, tutumba yun. Okay, so dapat ikaw ang strength ng tahanan. Guide. Gumagabay sa tamang landas. Pangalima, restorer. So, ibig sabihin, taga-ayos ka, kaya mong ibalik yung mga nasaktan, di ba kaya mong ayusin yun. So, dapat ganun ka. Pang-anim, caregiver. So, dapat pala ang tatay, caregiver din. So, maalaga, may malasakit, ayun yun. Pang-pito, leader. Di ba? Alam na natin kung paano ibig sabihin ng leader. Pang-walo, determined, hindi sumusuko. Kapag sumuko na ang tatay, guguho na ang buong pamilya. Okay? So, napakabigat ng tungkulin. Pero, bakit ibinigay sa atin ng Diyos? Kasi, alam ng Diyos na kaya natin gawin. Okay? Pang-siyam, inheritance giver. Nag-iiwan ng yaman. Mukhang wala akong yamang maiwan ah. Material at spiritual. Kung meron. Spiritual lang siguro. Sa kanyang mga anak hanggang sa susunod na henerasyon. Okay? So, sabi ang hari ay may puso ni Kristo. Hindi ito pagiging bossy o controlling.
Yung dapat nararamdaman nilang hindi ka boss. Okay? Ang tunay na hari ay may mapagpakumbabang puso katulad ni Jesus. Namumuno sa pamamagitan ng paglilingkod. Okay? Yan. So marami namang kapamaraanan ng iba't ibang klase ng paglilingkod eh. Hindi ibig sabihin, pagsisilbihan mo yung mga anak mo, gagawin mo lumpo. Hindi ko ano yun. Ibig sabihin, maraming kapamaraanan para paglingkuran mo yung pamilya mo. Pero turuan mo yung mga anak natin, yung magiging anak ninyo na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa kapag wala ka na. Okay? Yan. So, bilang conclusion, sabi ito sa mga kabataan, prepare now for your future family. The habits you form today will shape the kind of parent you'll be. Okay? Ibig sabihin, dapat ngayon pa lang inihahanda mo na, ano ba yung gusto kong maging ako? Maging bilang isang ama sa hinaharap. So, ihanda natin yung sarili natin kasi doon din tayo pupunta. So, don't just dream about being a good dad or mom. Train for it. So, ngayon pa lang, itrain na natin yung sarili natin. Okay? Para doon naman sa may mag-asawa, sino lang may asawa dito? Ito na lang. Si Mama, wala na. Okay. Para sa mga mag-asawa, kahit naman wala, pwede pa rin naman. Lead and love like Christ. Kahit may pagkukulang, pwedeng bumangon at magsimulang muli. Okay? Huling salita, hindi mo kailangan maging perfect na ama. Kailangan mo lang maging present. Ibig sabihin, nandudong ka lagi. Prayerful at porsigido bilang anak ng Diyos. So, yun lang po. God bless. Meron po.